into the night, wanting a place to hide this weary soul. This vagabonds, and I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just where I run out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I see, got no choice but to believe. My doubts are murdering like ashes in the wind. So long to my old friend, the burden and bitterness, we just can't be moving. Do you welcome here? Streets of gold, I'll sing how you saved my soul. The sun has found its way back. Oh, he picked me up and turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Amen. So sabi sa awitin natin, pinulot tayo ng Diyos, muli tayong binuo. Amen. Kaya ngayong umagang ito, ipakita natin how grateful we are dahil tayo ay patuloy na minamahal ng ating Panginoon. Amen. So ulit po natin yung kanta. And bring into the night, wanting a place to hide this weary soul. This vagabond, and I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up, Everybody! turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Woo! And I thank God. The lost another one, I am free.
not the one. I am free. I am free. Sino po ang free? I am free. Sabihin natin. Hell lost another one. I am free. I am free. Sinong pinalaya? I am free. Isigaw mo! Hell lost another one. I am free. I am free. Pakinggan nga po natin dito. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Dito po. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Po. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Lahat tayo. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. 'Cause you picked me up and turned me around. You placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up and turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. Changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Woo! I thank God. And I thank God. Yes, Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Dahil patuloy mo kaming binabago, O God. Binigyan mo kami, Father God, ng bagong pagkatao. Kung dati, ang tingin namin sa sarili namin, talunan. But because of Jesus, na nagpakilala sa buhay namin, na tinanggap namin bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, nalaman namin sa sarili namin, Lord, na hindi kami talunan, kundi kami ay victorious. Amen! Na binigyan mo kami ng bagong pangalan. Yung pangalan na natungisan ng kasalanan. Ngayon, binigyan mo na kami ng kasalanan na punong-puno ng kabanalan, na punong-puno ng pagtanggap, na punong-puno ng pagmamahal mula sa iyo, O God. Kaya sa mga oras na ito, Lord, nais naming ibalik sa iyo, O God, ang lahat ng makakaya namin, Lord, para i-commit ng aming mga sarili. Para paglingkuran ka, Panginoon. Para mahalin ka, Lord, sa abot ng aming mga makakaya, Panginoon. Yes, Lord. To your hands, I commit again with all I am for you, Lord. You hold the world in the palm of your hands, and I am yours forever. We believe in you.
I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stand with all I am. Yes, God. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, Lord, we believe in you, God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, God. Buong-buo, Panginoon, ang aming mga sarili, O God. We commit again to you, Lord. Hawakan mo kami, Panginoon, sa iyong mga palad, O God. Dahil alam po namin, Lord, na ayaw mo kami, Panginoon, na hanahawakan ng kaaway, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Lord, ang aming mga buhay ay inaalay namin sa iyo, Lord. Yes, Lord. At sa mga oras na ito, Lord, ang iyong mga palad, ang aming hinahanap, O Lord God. Hallelujah! Sabay-sabay po muna awitin muli yung unang part ng song. To your hands I commit him with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Yes, hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ikaw ang dahilan, God, kaya kami nabubuhay. Yes, Lord. That's why we will worship you, Lord. We will give all ang aming mga tinig, Panginoon. Itataas namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Yes, God. And I will worship. And I will worship you. And I will worship. And I will worship.
ikaw yung nagpapasalamat sa Panginoon, itataas mo yung boses mo sa Kanya. You will worship Him with all of your heart. Yes, God. Hindi ka mahihiya na itaas ang kamay mo para mapurihan ng Panginoon. Yes, God. We worship you, Lord. Now we worship you. Now we worship. Now we worship you. Now we worship. Now we worship you for the last time. Now we worship. I will worship you. Now we'll worship. Now we'll worship you. Now we'll worship. Now we'll worship you. Now we'll worship. Now we'll worship you. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. We give you our honor, Lord. Hallelujah. Ikaw ang dapat sambahin, ang Diyos na walang katulad noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo, Panginoon, dahilan kung bakit nabubuhay kami, Panginoon. Nabubuhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Panginoon, ng galak sa puso.
na mayroong kalakasan kahit sa gitna ng mundong aming kinabibilangan, Panginoon, na may mga problema, may mga pressure, Panginoon. But Lord, salamat dahil nandiyan ka lagi nagsabing, you will never leave us nor forsake us. Ikaw ang laging nandyan para kami, Panginoon, ay yakapin. Nandyan, Panginoon, para kami, Panginoon, ay tunay pong buhatin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Kaya po, sa araw na ito, sama-sama kaming narito sa iyong bahay, tahanan, Panginoon, bahay sa iyong lugar, Panginoon, na kung saan sama-sama ka naming pupurihin, papasalamatan, sasambahin, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, lahat ng ito ay karapat-dapat naming ibigay sa iyo. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng daloy, Panginoon, ng gawain ito. Kayo po magbigay ng daloy, Panginoon. And Lord, muli po, magparanas kayo sa amin sa umagang ito, sa paraang hindi ka pa po namin naranasan, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. In Jesus' name, amen and amen. Yes, amen. Yes. Sige po, type mo po. And last Sunday po ay ginap po natin ang ating Victory Retreat. Yan, wow. Sige nga po, magparamdam nga po yung mga nag-Victory Retreat. Nandiyan po ba kayo? Yun. Amen. Amen. So ngayon naiintindihan na po nila kung bakit maingay yung kanilang katabi na nag-encounter na. Sila na po ngayon na maingay. Yan, amen. Because tunay nga napakabuti ng Panginoon. Ang daming ginawa niya nung ating Victory Retreat. No? Ang daming mga bagay na ipinaranas na mismong yung mga umattend na nag-testify na talagang God is so good. Ang Diyos ay napakabuti. No? Ang Diyos ay may ginagawa at may magandang plano sa ating buhay. Ayan po. Ang ating pong mga nag-attend po, ang kanila pong generation ay Light Bearer Generation. Ayan. Okay, so grabe, katatapos na ng Victory Retreat, talagang humahayo na, nagsishare na, no? So, salamat sa Panginoon sa napakagandang pagkakataong ito. Sabi nga, life-changing. And mamaya po ay meron po tayong introduction ng BCLC sa mga ating pong mga nag-encounter. May mga process po tayo. So, kaya tuloy-tuloy po tayo mamaya. No? So, balik eskwela po tayo. Sabi mo sa katabi mo, balik eskwela po tayo. Back to school po tayo. Back to process po tayo. Sa mga nag-encounter, gaya ng inyong pinangako na talagang tutuloy kayo sa process. Yan po yun. Meron po tayong 30 plus na candidate, naging candidate na naka-attend po. So, ayan po sila. Meron po tayong 6 from GMA. Outreach po natin. Ayan. And kasama po natin na ilang mga leaders po ng SOB Carissa together with Pastor Ephraim and Pastor Jaya. And nakapili din po natin si Pastor Mike Turla na naging isa sa mga resource person po natin. Palakpakan din po natin mga naging speaker po natin sa Victory Retreat. Ayan. So, kasama po natin nag-speak doon, Pastor Annie, Lala, Albert, Jess Praise, Annie, and mga bago natin nag-speak, si John. So, yan, mga bago po nating tumatayo, mag-speak. So, and definitely, sa sunod ng mga Victory Retreat natin, may mga bago na naman po tayo mukhang na makita nag-speak. Ayan po sila. No? Wow. Glory to God. And although medyo masungit ang panahon, pero si Lord po hindi masungit. Siya po ay napaka-gracious. Yung buong event po natin ay nabigyan daan. So, kaya po, kung mapapansin nyo, may mga takip po yung ating bintana kasi kailangan po natin na medyo madilim kasi paghapon. So, pero tatanggalin din po natin yan sa panguna po ni Brother Manny. Yan. Okay, so, yan po, ilang pong tawagin po natin ang ating Prime Leader, Hana, para po sa ilang mga updates pagbati. Thank you po, Pastor. Ay. Ayan
masaya po tayo lahat dahil po sa naganap nating event last week po. At sobrang blessed po kami dahil po nakasama po namin yung mga bago po nating mga members. Yan. At syempre alam po natin na mas madadagdagan pa po yung mga mag-e-encounter sa mga susunod pa po. Kaya po, gusto din po nating batiin yung mga nagbe-birthday po, nagsiselebrate ng birthday this September po. Ayan, napakadami. Ayan. So this week daw po mo. Ayan, buong month na daw po. Ayan, happy birthday po sa aking father. Ayan, si Herbert Haminal po. Birthday po niya today. Happy birthday, father. Kung nakikita mo to. Ayan, at sa September 8 po ay birthday po ni Pastora Malu Galang, our senior pastor po ng SOB. Ayan. And kasabay niya pong nagbe-birthday si Pastora Cecil Esteban ng Apayao po. Pero ngayon po, lumipat na din po sila ng Lemens. And 9 po, birthday naman po ni Sister Rachel Dalena. Sa 10 naman po, birthday po ni Sister Adela Molina. And birthday din po ni Sister Mirna Chongko. Sa 12 naman po, birthday po ni Sister Tessie Haminal. Kasabay niya po si Sister Kimberly Regendin at si Sister Ariana Marmento. At sa 15 naman po, birthday po ng ating pastora ng SOB Carissa, si Pastora Jaya Maritinorio. Happy birthday po. Ayan. At kasabay niya din po si Pastor Darwin Agaw at si Sister Jovelyn Vergara. Ayan, sa 15 po. At happy birthday din po kay A-Bridge, Jane Canyas. At sa 18 naman po, happy birthday kay Sister Evelyn Cabagnan. Sa 19 po, happy birthday sa ating Kids Zone, si John Meteor Santera. Sa 21 naman po, happy birthday kay Sister Jeneline Regendin at Sister Lalaine Coliano Martinez. Ayan, haba na ni. At sa 23 naman po, happy birthday sa Kids Zone po ulit natin, si Sean Vergara. Sa 24 naman po, happy birthday sa ating Mami Jen. Ayan po, si Jennifer Santos. Sa 25 naman po, happy birthday kay Lowell Atanasio. At sa 26 din po, birthday na ating Kids Zone, ayan, sa Zane Regendin. At sa 26 din po kasabay niya po si Sister Sheena May Estrella. At wala po tayong nagsiselebrate daw po ng anniversary tuwing September. Baka po may isa na po dyan na magsiselebrate na anniversary. Ay, meron daw po. Si Sister Jovelyn daw po at si Brother Ronilo. Ayan. Ngayong September daw po. Ayan, palagi. Tsaka po si Tatay Julie at si Nanay Evelyn Hati po. September din daw po. Ayan po, palagay na lang po sa ating yung mga magsiselebrate po ng anniversary ng September. Kaya po, batiin po natin lahat ng celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Ayan. Nakikigalak po tayo sa lahat ng nagsiselebrate ng karawan nila at wedding anniversary. Declaring po ng open doors sa inyong mga buhay. At sa mga additional announcement po, katulad po ng sinabi po natin kanina ni Pastor, meron po tayong BCLC final exam next Sunday po, September 8. Pero sabi po ni Pastora, kung may mga handa na daw po mag-exam, may handa na ba mag-exam sa BCLC class? Next week na daw, magre-review pa daw po sila. Ayan. At sa may mga kulang pa po na lesson, pwede pa po kayo mag-makeup class daw po mamaya. At sa leadership 2 naman po, meron po kayong last topic and demo po sa 5 Eyes. Ayan, Justified and Mixed Generation daw po yon. This coming Sunday din po. And today po, sabi nga po ni Pastor kanina, magsisimula na po yung introduction class po ng ating Light Bearers Generation. Excited po ba kayo? Amen! Dapat excited po tayo, di ba? Nangako tayo kay Lord na magpapatuloy tayo sa journey. Kasi we know that sino yung nagpapaprocess, yun yung malasa daw. And yun yung malasa ang disciple. Kaya po, sa bahagi naman po ng ating worship, which is pagbibigay po, share ko lang po alam ko naman po, familiar na po itong Matthew chapter 6, verse 33 at 34. Sabi nga po dito, but seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble for its own. So, daily reminder din po to sa akin, lalo na sa mga naglilingkod kay Lord. Lalo na, di ba po, ang team po natin ngayong September ay Serve September. Church ko to, love ko to, continue to serve tayo. Yun po yung ginawa ni Pastor. And, syempre, sa pagsaserve natin kay Lord, minsan nag-worry pa rin po tayo, di ba? Lalo na po may mga bayarin tayo sa bills. Yan, sa mga iba't iba pa po natin ginagawa sa pagpapaaral po ng anak. And ako din po, nag-worry din po minsan, lalo na po sa mga events po natin, di ba, na nakaraang pong encounter. Sa totoo lang po, yung mga pastor po natin, pastora, tsaka si pastor, nabunot din po yan sa sarili nilang bulsa, pati po mga leaders. Alam na alam po namin yan. Sabi nga po ni Brother Albert, hirap. Pero po, nagpapasalamat po kay Lord kasi kahit po, naglalabas nga po ng pera, nagbibigay kay Lord. Alam ko po na si Lord po, ibabalik niya pa po ito ng sobra-sobra pa. Kaya po sobrang blessed ko po sa generation na to, lalo na po sa bawat isa. Kasi alam naman po natin yung pinagdaanan po natin ng mga nakaraang taon po. Pero grabe po yung puso ng bawat isa na magbigay po. Sobrang blessed po ako dahil po sobrang cheerful giver po ng bawat isa. And I pray na ang bawat isa po sa pagbibigay po natin, magbigay po tayo lagi ng may kagalakan. And syempre, lagi po nating ipag-pray na si Lord, hindi niya kinakalimutan lahat ng pinapangako niya sa atin. Kaya lahat po tayo magbigay po ng may kagalakan at pasasalamat. Kabutihan mo'y wagas, pagpapalang walang wakas, binigo ko lang, di nagmamahal. Merong mga pagsubok, kami ilalim, kami iyong inalim. Panghahawakan ko, mga pangako mo, na kailanman di nagbabago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pintong puno ng regalo mo. Hindi kayang patayan ng kabutihan mong taglay sa bawat paglalakbay. Ikaw ang aming ambay, kaya naman hindi nang iwan kahit na makasalanan. Hindi kami pinabayan kahit maraming pagkukulang. Kaya ano tumawi na parang isang buhawi. Bawat namin na nilay sa awitin na mapun. Na wala nang kakapin kahit meron pa magiging salihan na sino na ito yung bubunan. Mga masasama na patuloy sa paglaga. Uy, hindi na masama. Mula sa ano ba't ibig ang mag-asa? Hindi mo nagkakaroon sila ng mga reaksyon. Hindi na malakas yung ito yung ng komay kay taas. Merong mga pagsubok, kami ilalim, kami iyong inalim. Merong mga pagsubok, kami ilalim, kami iyong inalim. Panghahawakan ko, mga pangako mo, na kailanman di nagbabago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Binuksan ang pintong puno ng regalo mo. Puno ng regalo mo. Puno ng regalo mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at ay pagkaloob isigaw ang pinagkaloob sa ating salita ng Diyos. Open doors. On the count of 3. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to the word. Connection. Door of heaven is breakthroughs and the opportunities to open. This year will be the greatest year because of great doors. 2024 in Jesus' name. Amen. 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 Hello, yun. Amen. So, thank you, James. Hallelujah. Talagang kasarap magdeklara
Dahil tunay nga po na tayo po ay aminadong ang Diyos po ay nagtumutugon sa ating mga declaration. Kasi siya po nagturo sa atin na magdeklara na kung saan ay tunay nga yung bawat word na binibigay niya sa atin ay pinangyayari niya po ito. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ang kasunod. Yan. So, amen. So, sabi nga po natin, no, ang buwan pong ito ay tapos na po tayo sa August. Wow! Amen. Nalampasan na po natin ang August. Ngayon, kay na umaga po ay nakasilip na po si Jose Marichan. Oo. Merry Christmas po. Ang aga, no? So, unang buwan, no? Sabi nga, ito daw po ay Jose Marichan Day. Yan. Kasi unang araw ng bear ay talagang nandyan na sisimulan na nating muling i-feel yung nalalapit na celebration ng Christmas. Sample daw. Good to the world, the Lord is come. Let earth receive again. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let old and strong and third, rock fields in light, bright tears in blaze, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing love, no time can take. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, and overflowing way, no time can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen. Yan, kaya po doon sa mga nangangailangan po, pwede na po kayong mga rolling. Oo. Iba po parang gusto ng mga rolling. Ano? So, okay, so, pwede po bang patayin ko po yung mga nag-encounter? Come on. Ayan. Sa mga nakasama po namin, sa mga naging bahagi, mga naging sponsors, ito po yung mga nag-encounter. Yan. So, palakpakan po natin sila. Amen. Thank you, Lord. Yan. Yan po yung mga, hindi po kayo magtataka, one day, makita niyo po sa harapan niya kasama sa mga ministry because
Grabe po yung kanilang energy, yung fire, and yung kanilang mga gustong mangyari ngayon sa kanilang mga paglilingkod. Kaya glory to God. Kaya po sa mga dating na araw, meron po tayong mga nag-OJT ngayon sa ating mga ministry. Kaya po makikita nyo, meron tayong mga bagong mukha na makita sa ministry. So once again, thank you. God bless. God bless. Actually, nung Wednesday, grabe po yung mga testimony nila. Lang po, hindi na i-record yata no Wednesday. Kaya niyo bang ulitin yun? Okay, so, yan, grabe yung mga testimony, no? So, especially si Tatay Julie, yung pinakabata pong candidate natin ng encounter, no? Siya po ay pumapalaot sa dagat para mahuli ng isda, sabi niya. Hindi lang ako papalaot, hindi lang ako magiging mangingisda ng mga isda. Ay, mangingisda ng isda, tama. Tama naman, di ba? Tama naman. Okay. So, parang naguluhan ako sa sarili ko. Mangingisda ng isda, sa po ay mamamalakaya din ng tao. Yan. So, isang araw po ay, Tuesday yata yun, bago siya pumalaot, ay meron siyang 3 sinera ng pag-ibig ng Lord. Amen. So, wow! At iba po natin ay talagang nagdadala po ng mga kaibigan sa mga BG. So wow, nandun po yung on fire. Kaya tunay nga po napaka-sarap i-feel na ngayon po ang dami po natin na nakakaunawa at nakaka-feel ng joy and burden ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya po itong September ay ginawa po nating month of Serve-tember. Ayan. Search ko to, love ko to, continue to serve tayo. Ayan. At your service. Ayan. So, at your service po tayo. Sabi nga sa Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man, hindi ko mabasa. Ayan. For even the Son of Man, sabi doon, also come not to serve, but to not to be served, but to serve and to give His life na as a ransom for others. So, yun po yung ating pinaka-tema sa buong buwan ng September. Yan. So, pero ngayon, sa umagang ito, gusto ko po ibigay po sa inyo yung Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sabi dyan, Colossians 3:23 and 24. Sabi po, whatever you do, work heartily as for the Lord, and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance. As your reward, you are serving the Lord Christ. And in Joshua chapter 24, verse 15, again, Joshua 24, verse 15, Josue 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So pagpalain po tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Actually, kung kayo po ay kasama namin sa encounter, isa sa mga matinding scenario at blessing na meron po tayo doon ay, grabe, isang pamilya po, sabay-sabay nag-encounter, no? So, yung pamilya hati po, although meron po silang kahati kasi yung first batch nagpunta ng Pampanga. Isa lang pala yun. Dalawang kapamilya nila ay sa Pampanga nag-encounter. Pero the rest, no? Dito po, Vergara and Hati po ay sabay nag-encounter. Wow! And meron po tayong ilang couples na sabay nag-encounter, no? So, Jomerald and Maricar, yan, si Jobin and Jovelyn, nagdalawa birthday. Madami ka palang birthday, Jovelyn, ano? So, oo, magbe-birthday ulit. So, yaman sa birthday ni Jovelyn. Para, alam ko, nagpunta pa kami doon ng birthday mo, ano? Okay. Kaya nagpunta ko pa birthday mo ulit. Okay, so, kung may pang-birthday naman, di ba? So, okay, so, walang problema yan. Ayan, so, kaya nga pong ano natin, nauna kayo sa akin. Me and my household, we will serve you, Lord. Yan. Woo! Yan, amen. May lakad yata ang MM. Nagmamadali kayo, nak.
Oh. Amen. So, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ayan. So, kaya po tayo po ang ating gusto maging spirit po ngayon ay ito, at your service. Yan. Tayo po ay at your service. Yan. At your service. Na may kababaang loob, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. As for me and my household, we will serve the Lord. Yan. Sabi nga po dito, ask yourself, what makes a house a home? Ano bang, tanongin natin sa sarili, ano ba ang para maging isang tahanan? What makes a house a home? Is it money, material things, or momentary pleasure? Ang sagot po dyan ay no. Why? Because sabi nga, what makes a house a home is the presence of God. You know, yung presensya po ng Diyos ang maglalagay sa isang tahanan, sa isang bahay na maging tahanan. Okay? Kasi kapag marami daw pong klaseng bahay, no? Minsan tinatawag natin tirahan, minsan tahanan. Ano ba pagkakaiba ng tirahan sa tahanan? Yung tahanan, yung tirahan, marami po kasi ngayon dahil nagkatrabaho, halos yung bahay, tinutulugan lang, tinitirahan lang. Parang boarding house. No, labas-pasok ang tao. Kaya lang, ang tahanan daw, ito yung lugar na kung saan nakakaramdam ng comfort ang bawat isa. Yung bang, pag kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng galak, uwi ka ng bahay mo, maramdaman mo yung ikaw ay tatahan sa iyong pagluha. No? Kaya nga sabi doon, what makes a house a home is the presence of God. Pero mangyayari po ito kung ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Makakita po tayo ng mga poster nung araw, maging sa panahon ito, na kailangan daw si Lord daw ay maging unseen guest. Hindi po siya dapat unseen guest. Siya po ay parte ng pamilya. Dapat siya po ay sentro ng pamilya. Dapat po hindi lang po sa hindi nakikita, dapat po sa nakikita at nararamdaman sa loob ng tahanan. You know, sa season po ito, panahon po ito, kung ma-notice po, marami po mga pambulabog sa buong pamilya. No? Meron po tayong mga ilang hinahandle, talagang grabe, binulabog ang bawat pamilya. Kasi nga, ang pwedeng magawa talaga ng dyablo para guluhin ang mundo ay wasakin ng pamilya. Kasi pag nawasak ang pamilya, mas dadami ang mga kabataang pariwara and maraming magiging, tinatawag natin, kaguluhan. Kasi kung ang solid ng pamilya, hindi kayang buwagin, ito yung makakatulong maging ang bansa po natin, magiging solid po yan. So, kaya nga, what makes a house a home is the presence of God. Lagi po nating hayaang ang Lord ang maging sentro ng ating sambayanan. Kaya nga po sa Tagalog, basahin ko po yung Joshua 24:15. At kung ayaw mo maglingkod kay Yahweh, sabihin niyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amorreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Amen? So, kung sino gusto, mag-decision daw kayo kung sino sambahin nyo. No? Pero sabi niya, ni Joshua dito, ngunit ako at ang aking angkan kay Yahweh lamang maglilingkod. So, you can make your house a home by staying Christ-centered and letting Jesus be Lord in your heart, home, and habits. Yan. So you can make your house a home by staying Christ-centered and letting Jesus be Lord in your heart, home, and habits. Kaya nga meron tayong season, bili natin yung family altar, and ngayon marami pa rin po nagka-family altar kasi napagad na po yung presence ng Diyos laging nandoon sa ating kalagitnaan, no? Lalo po ngayon, sinasabi nga natin, ang talagang ginugulang kaaway ang pamilya. No? Nandiyan bigyan ng issue, nandiyan na pag-away-awayin, nandiyan, wow, ang daming mga ginagawa ng kaaway para sirain ang bawat pamilya. Pero dapat ilaban po natin ang pamilya po natin sa Lord. Amen? Dapat selyuhan po natin ng presensya ng Lord ang ating mga tahanan. God wants us to enjoy family blessings. It is a testimony to the glory of the Lord when our families live with His peace and light. Yan. Kaya nga,
gusto kong bigay sa inyo ilang bagay, ilang puntos sa umagang ito. Una, dapat meron tayong strong conviction. Have a strong sense of conviction. Sa loob ng tahanan, dapat merong matinding conviction. No? Ito man po ay spiritual na tahanan o maging yung tahanan po natin literal. Dapat merong strong conviction. Life is a series of choices actually. We make choices every day. For example, what clothes do we wear? Ngayon lang po, I think, ang tagal po natin nag-isip bago ano suit natin eh. Bago ka nakapili, parang yung kwarto mo ay naging sampayan sa dami ng plancha. Sino po yung ganon? Oo, ako, nagtaas ng kamay. Ganon po kasi ako eh. Mga 2-3 aking pinaplancha bago ako makapag-desisyon kung ano susut ko. Yan. So, what food do we eat? What church do we go to? Who is going to be my friend? Where do I go to college? Whom do we serve? Where do we go after this? So some decisions have not so far-reaching consequences, and other decisions are far-reaching. Remember, our choices determine our character, our destiny, and our life. Yung decision natin, yung choice natin ginawa, o choices, ito yung magdedetermine ng ating karakter. At maging, sa darating na araw, magiging tayo ito. Kaya man nag-encounter, tama ang ginawang desisyon nyo. Amen? Tama yung ginawa niyong desisyon. Kasi, sa inyong desisyon, lalo niyong pinakita na mahalaga sa inyo ang Diyos. And mahalaga sa rin, makilala mo ang iyong sarili. Kaya nga po, tayo po susunod, looking forward for another batch. So yung mga BG po natin, magpapahinog uli ng mga pwedeng mag-encounter sa susunod na batch po natin. Kasi mas masarap po lahat po tayo, maranasan po natin yung napakatinding pagkilos ng Lord sa buhay natin. Marami po tayo nag-encounter na matagal na rin po mga nasa church, ibang may ministry, pero nung encounter po sila, dami daw po nilang na-realize. No? And kaya mas lalong tumaas yung antas ng kanilang pagtanaw sa tinatawag nating pagmiministeryo o paglilingkod sa Panginoon. God's desire is for your entire family to come under His blessing and protection. Come on. Ang Lord talaga, gusto po yung pamilya po natin ay mapailalim sa kanyang blessing and protection. In these last days, God's heart is for entire families to be saved. Kaya nga po tayo po dito, no? Pamilya din po dinadala ng Panginoon eh. Ito nung kami po ay bago dating sa Cavite, tinatanong ko ang Lord, Lord, bakit po kami? Sa Pampanga po kami, nandun na po kami sa sitwasyong sinesettle ko na yung family ko kasi dati nakatira po kami lagi sa parsonage. So sabi ko, Lord, gusto ko naman mabuhay yung family ko ng normal. Kasi sa parsonage, nandun ka sa compound ng church, lahat ikaw na eh. Security guard, pag may walang gamit, pastor, nasa po yung gamit na ganyan. Pag may patay, ikaw taga-bukas, ikaw taga-sara ng church. No? Pumapasok yung mga bata, nakikita yung paan ng patay na nakahiga doon sa may altar. Kasi dadaanan po yun eh. So, sabi ko, Lord, gusto ko namang medyo masettle naman kami. Nung kami nagsasettle sa Pampanga, akala ko ito na. Kahit ako na lang pupunta na lang kami sa church, pero iba yung bahay namin. Pero grabe, tinanggal kami ng Lord doon, nila kami ang Cavite. Sabi ko, Lord, anong purpose? Ba't kami? Yung pala, dahil pamilya po kami. Dahil pamilya din po ang isa-save ng Lord dito sa lugar na ito. Amen. So, may purpose ang God. Kaya kita nyo, at the middle, hindi pala middle, meron portion sa paglilingkod namin, muntik na rin kaming sirain, di ba? So, pero God is so good. Kasi alam ng Lord na may magandang purpose ang God kung bakit ginawa niya yan. If you're a father, sa mga tatay, where are you? If you're a father, God has appointed you as the head of the household to step in and take charge. For the Lord wants to use you to open the door of salvation for your family. Kahit basahin natin from Old Testament to New Testament, kadalasan po talagang tatay, no? If the father happens to be an unbeliever, the mother can step into this role too. Pero dahil po, ang mga lalaki, kadalasan po mataas ang pride, ang babae po nagte-take charge. Ang mga babae po kasi mas relihiyoso, mas malapit kadalasan sa Lord, no? Kaya kita nyo,
bilangin niyo po ang kalalakihan dito versus kababaihan. Outnumber po kami. Di ba? Kaya nga kahit sa fellowship, mas marami kayo eh. Mas marami din kayong merienda kaysa sa amin. Sa lahat ng bagay, outnumbered kami. Oo. Kami merienda, bago kami makaipon ng merienda, ang tagal eh. Kayo ang sasarap ng merienda nyo. Bakit kaya? Kasi nasa inyo yung budget. Ayan. It's okay. So many times in the Bible, we see God's heart to save entire families from destruction and ruin. Si Zacchaeus, nung siya po'y naligtas, sabi niya, ngayon din, darating kaligtasan dito sa iyong tahanan. So, hindi lang si Zacchaeus, kundi maging ang kanyang family. No? Kaya makatama natin dito, gusto ng Lord, hindi lang po tayo, kundi buong pamilya po natin. Although, alam ko po, hindi po ganun kadali sa maraming bagay, but, panghawakan po natin sabi ng Panginoon. Maging sabi sa banal kasulatan, pag ikaw ay naging faithful hanggang wakas, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Sabihin mo nga po sa katabi mo yan. Kung ikaw ay naging tapat hanggang wakas, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Yan. Sa isang declaration, no? Isang declaration sa family, no? Sabi doon, in Genesis chapter 7, verse 1, Then the Lord said to Noah, enter the ark, you and all your household, for you alone I have seen to be righteous. So dito, you and all your household. This speaks of God's heart to save entire families. Kaya kung mga kapatid, kung meron po dito, meron kayong pamilyang nakakaranas ng problema o challenges, no? I challenge you. Idulog mo sa Panginoon and isidan mo ang pamilya mo. No? Lord, this seed is for my family. Gusto ko po mamunga yung pamilya ko eh. No? Sabi mo po, ako at aking pamilya mariligtas. So, here we see God speaking to Noah, asking him to come into the ark, a place of refuge. This happened during the antediluvian days where God sent judgment in the form of floods. Sa gitna ng danger, niligtas ng Lord ang pamilya ni Noah. Kaya yung pamilya mo pwedeng iligtas ng Lord sa gitna ng dilubyo. Ang kailangan lang, ilapit mo or idulog mo sa Panginoon or ikaw mismo talagang ipakita mo sa Lord yung faithfulness mo, yung loyalty and commitment mo kay God. You know, God is always blessing generation after generation. Generation after generation. Sa mga lalaki, here is a word for the men. Listen carefully. For the men. We are the leader of the house. And blessings are seen in your family because you have received Jesus as your Savior and His righteousness belongs to you. In Genesis 22 verse 18, as you follow after me, you will see generation after you blessed, and all your descendants will benefit from the Lord's blessings. Come on. Kaya kayong mga men, kaya tayong mga kalalakihan, mag-start sa atin, pero bababayan sa ating pamilya. Kaya tayo, unang-una dapat maging matatag at maging faithful kay Lord. Amen. Kasi tayo po ang inatasang magdeklara, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pangalawa, kailangan po natin meron tayong strong sense of commitment. Strong sense of commitment. Hebrews chapter 10, verse 23. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. So, dito mga tako natin, wala po tayong dapat ikatakot sapagkat ang nangako ay tapat. Sino mo bang nangako? Ang Lord ay tapat. Kaya, hindi tayo dapat matakot, dapat po tayong maging confident na kung saan si Lord pong ating kapitan. Lord, my family is for you. Lord, patuloy Panginoon, pinapakoberan ko po sa yung aking pamilya. No? Yung mga anak ko, koberan ko po na yung kapangyarihan ng kalooban. Yung aking asawa, tuwing aalis po siya, lagi po sa samahan, koberan mo po siya ng yung kapangyarihan. No?
na kapag ang covering mo, nilagay mo po sa kanya, kahit pogi po asawa ko, hindi makita ng ibang pogi, ako lang nakakapogi sa kanya. Ilayo mo po sa tukso. At ilayo mo rin po ako sa tukso. Yan, mga ganyan, no? Ano, yung panalangin yun, madalang natin pag-pray, pero actually, kasama yun sa tinulong sa Lord's Prayer. Di ba? Lord, ilayo mo po ako sa tukso. No? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Oo. So, baka naman akala niyo, deliver from evil, baka i-deliver kayo sa evil. Hindi po. Okay, so, ilayo mo po ako sa tukso. Sabi nga, kaya dahil ang bunga ng tukso, yung kasalanan po ay magdudulot ng matinding sumpa at matinding hirap sa ating pamilya. So, dito, makita po natin, yung word na pe, ang kahulugan po ito, go, in Hebrew, which means mouth. So, mga parents, when you put a certain food into your child's mouth, when they are young, they may not like it immediately. But their taste for it will be cultivated over time. Yan. Sino po dito nanay, nahirapan kayo magpakain ng anak? Alam ko na. Sino dito pinipigil nyo ng kumain ng anak nyo? Kung di kayo nahirapan, kayo na pumipigil. Actually, maraming mga pagkakataon, ang hirap pa kayo ng bata, lalo kung gulay. No? Pero sabi nga, when you put a certain food into your child's mouth when they are young, they may not like it immediately. Pero tuloy lang po tayo. It is the same thing for spiritual things. We should put a spiritual taste for God's word into our children's mouths. Parang tayo, no? Nung bata tayo, pinipili tayong kumain ng gulay. Pero ngayon, eto na tayo, gusto na natin ng gulay. Yung hindi natin kinakain noon, ngayon naman ang gusto-gusto natin. Mga gulay, yung mga gulay na mga pagsubo mo, sabi, diretso na daw kagad, no? Kasi sobrang dulas. Yung saluyot, yung okra, nako. Yung kalabasa, nako, hirap kain sa bata yung kalabasa. Ampalaya, lalong mahirap kainin sa bata. Pakain sa bata yung ampalaya. Sa bata, pinapakain yung palaya. Sa matanda, nagiging ugali yata yung ampalaya. No? Kahit alin doon, mali yun, no? Sa bata, pinapakain pa lang. Sa matanda, nasa mukha na yung bitter, no? Yung ampalaya. As parents, we have authority over our children. Our children may not be keen to attend children's church at first or find it difficult to pay attention. Push lang natin. Kahit ayaw, i-push lang natin. Kasi dating panahon, magtatagumpay din po tayo. But set it's a priority for them regardless. Show them that God comes first before going about their other activities for the day. Teaching them to value yung pagdalo sa gawain. Ayan lang po, sa maraming lumipas sa generation, no? Noong araw talagang mga magulang, hindi pa payang hindi magsisimba anak. Kaya lang, lumipas sa maraming panahon, nagiging nabaliktad na. Sorry po pero upo kayo magagalit sa akin. Pero ito po isang katotohanan. Maraming magulang ngayon, anak, sige, priority mo pag-aaral. Huwag ka muna magsimba, maintindihan ka ni Lord. Yan. So tayo nagkukondisyon sa mind ng ating anak, pwede pala magpaliban. Kaya nasiset sa mind ng mga anak, hindi naman pala ganun kahalaga. Pwede naman pala magliban. And sometimes, even us, di tayo aware, napapakita natin na pwede pala yun. Kaya, yun ang nakikita ng mga anak natin. And sabi ng Lord, huwag natin babayaan ang pagtitipon. Kung sa bagay na yun, hindi natin kayang gawin, lalong mahirap pag may pinagawaan Lord sa'yo para sa pamilya. So, dapat nandun tayo sa basic obedience. Mag-start tayo sa basic obedience sa Lord. Huwag natin kalimutan yung pagtitipon. No? So, sabi ito, oh, taste and see that the Lord is good. So, continue to give your children the taste of God's goodness and watch them grow up with a heart for Him. Yan. So, yan. Yung taste and see, ibig sabihin niya, when you let your children taste God's goodness, even if they go astray, at some point, they will eventually come back to Him. Pag ang bata po pinalaki natin sa church, no, yun po matinding baon niya. Naku, lalo po ngayon, no, mga kapatid,
kapwa ko magulang, ang hirap po talaga sa panahon ito. Lalo yung adolescence period from yung high school life, kung tawagin adolescence period. Ito yung period na kung saan talagang bantayan ng anak natin. Bakit ka mo? Ito yung period ang dami lang gustong i-experience. Kasi hindi nila alam kung bata sila o matanda sila. Pag may pinapagawa, anak, ang tanda-tanda naman na, hindi mo pa magawa yan. No? Pag nagkamali naman, pag meron mga pagkakataon mo gusto mong gawin, sasabihin mo sa anak mo, anak, bata ka pa, huwag mo nang subukan yan. Kasi sabi ng bata, ano ba ako, matanda o bata? Di ba? Pag pinapagalitan, tanda-tanda mo na, hindi mo maisip yan. Pero nagpapaalam, Nay, pwede po ba ako anak, bata ka pa? Ano ba? Talaga ako, Nay? Bata o matanda? Yun yung adolescence period. Kaya lang ito, adolescence period, dahil dinidiscover nila kung sino sila, ayun, dami lang pinapractice, ang dami lang sinusubukan. Kaya ito po yung period na talagang medyo crucial, even sa life ng tao. Dinaanan po natin mga kabataan, di ba? Kung ano ng mga sa high school life, although sinasabi, high school life ay pinakamasaya. Pero dito sa high school life, dami mga bagay na natutunan. Kaya talagang ito po yung season na talagang ipag-pray natin mabuti, mga anak natin. Although, of course, sa lahat ng season, no? Lalo po ngayon, mga kapatid, ang survey po ngayon, ang nagiging pregnant po ng ang kabataan ngayon, 13 years old, 14, 15. Ang babata na. No? Ngayon pa lang dumidighay, wala na. Kaya ang mo, ibig sabihin, itong panahon ito, napaka prone na kasi ang mga kabataan ngayon sa tinatawag nating kamunduhan. Kaya panalangin po natin. Ipanalangin niyo rin po anak niyo kahit bata pa na kung sino yung mapapangasawa niyan. Di baling iyak mo na ngayon sa panalangin kaysa pagdating ng panahon na kapag-asawa na umiiyak ka, bakit yan ang napangasawa niya? Lord, hinihingi ko tao, bakit hayop ang napunta sa kanya? No? No, nilikha mo sa Genesis, sabi nilikha mo lumikha ka ng Eva para kay Adan. Kawangis ni Adan. Bakit napangasawa ng anak ko? Yung hayop ang napangasawa. So, the devil goes about seeking whom he may devour. In 1 Peter chapter 5 verse 8, but you can stop the devil from having your children when you start feeding them the truth of God's word. Okay? Pakainin po natin, taniman po natin ang salita ng Panginoon ating mga anak para meron po silang panlaban dito sa mga balakin ng demonyo. No? Okay. So, kailangan po, nandun po tayo bilang magulang. Tayo po unang magturo. Tayo po unang magbahagi. At yung testimony po natin, ang una nilang makita, wow, no, nakakatuwa po yung mga bata po natin, kahit takbo-takbo yan dyan. Pero at least, sila po ay nakababad sa salita ng Panginoon. Nakababad dyan. No? Hindi lang tayong Kids Zone. Thank you sa Kids Zone. Okay? Na nandiyan yung mga teachers po natin na talagang dumadating dito, talagang, wow, beauty. Pag uwi, conjuring na itsura, no? Oo. So, dahil sa paghawak ng anak nyo, ang ganda-ganda ng dumating. Ngayon, pag uwi, parang, hindi ko alam kung ano na nangyari. Malakas ba hangin sa loob? Oo. So, pero nandoon yung paglilingkod na kung saan kailangan ibaba sa mga bata, ngayon pa lang sa kanilang edad, yung salita at pag-ibig ng Panginoon. Number 3, have communion. Okay? Have communion. Sabi nga, sa dictionary, communion, it means, meaning intimate communication, sharing, having things in common. Intimate communication, sharing, having things in common. In Hebrews chapter 10, verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Sa loob ng church, no? Sabi doon, not giving up meeting together. Hindi sasabihin niya ng Lord, hindi niya sasabihin, hindi niya pahintulutang ilagay yan sa banal na kasulatan, kundi mahalaga. Dahil alam ng Lord, bukod sa biological family, we need spiritual family. Na kung saan pwede tayo makapagpalakasan, may somebody nagpe-pray para sa iyo, kahit hindi mo sinasabi, ipinagpe-pray ka yan. Kaya sabi doon,
not giving up meeting together. No? Kasi merong something nilalagay ang Lord sa ating kalagitnaan na iti magdudulot sa atin ng pare-parehong blessing at lakas. Kasi gusto po natin lahat po tayo sama-samang pagpalain. Sabay-sabay po tayong angat ng Lord ng level. Sabay-sabay po tayong bigyan ng pabor ng Lord, no? So, sabi po dito, intimate communication. So, mahalaga po yung communication, no? Kaya po yung mga mentee, pag kayo po chinat po, tinext na inyong mga mentor, mag-communicate po kayo. Sumagot po kayo. Yan. Kasi mahalaga po yun. Kasi alam, para, imagine mo, hindi nakakatulog yung mentor mo, kaisip, at kaya hindi nagsisinto, kaya hindi sumasagot. Eh, samantalang ikaw naghihilik. Pero kasama ka sa pinagpipray niyan. Amen. So, kailangan po yung communication, no? Huwag puro sin-zone lang, no? Mag-communicate po tayo. Because it's a matter of concern, no? Kasama po doon yung pagmamalasakit. Sharing, having things in common. Okay. Kaya nga po sa ating buhay, kailangan lalo pa siyang makilala ako na may makalimutan na. He must become greater, I must become less. In John chapter 3 verse 30, sa buhay po natin, laging si Kristo ang makita, hindi ang ating sarili. No? Kaya nandoon po yung talagang sinisika po natin gawin yung kanyang pinagagawa. In Luke chapter 9 verse 23, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod niya sa akin sa araw-araw. So it's normal na sa ating mga naglilingkod sa Diyos o gustong lalo pang magpakalalim sa Lord, may mga tinatawag natin persecution. Persecution. Yung may mga bagay na parang humahad lang, may mga bagay na parang gusto tayong i-down, it's normal. Meron tayong persecution. Kasama yon. Kasi ang kaaway hindi papayag na magawa natin yung mission ng Lord. Pero glory to God, because alam natin, hindi po tayo nag-isa. Kasama po natin si Lord. Kami po, pamilya, ang dami na po namin naranasan persecution. Pero bakit kami nandito pa rin sa paglilingkod? Pwede naman mamili ng ibang career. No? Pwede naman ako mag-veterinaryo na lang. At least yung aso, pag natuto yan, loyal sa yan. No? Yung rabbit o anumang klaseng hayop yan, pag naging okay sa'yo, wow, may loyalty. No? Pero sabi nga, nandun tinawag ka ng Lord para dyan, ituloy mo yan because hindi ka naman nag-iisa, sasamahan ka ng Lord. Kaya nagagawa namin yung bagay na pinapagawa ng Lord because siya na nga ako Kasama niyo ako. At sa bawat laban nyo, hindi nyo laban ko. Gawin nyo lang yung part nyo and I will do the rest. And actually, mas malaki pa rin ang parting ginagawa ng Lord. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. Kaya kung meron man dito, nararanasan yung napapatakan luha nyo, bakit ganun, Lord, naglilingkod ako, pero bakit ganito, ang dami kong na-experience. Part po yan. Tuloy lang po ang laban. Kahit basahin po natin ang mga karakter sa Bible, nakaranas po sila, pero ang ending, katagumpayan pa rin. Dahil ang nangako ay ang Diyos na tapat at banal. Na hindi po niya tayo pababayaan. Sasamahan po niya tayo. No? So, ang standard po natin, ng buhay po natin, dapat Christ-likeness. Amen? Kaya po tayo sa buhay po natin, ang ating pong dinidesign, ang standard po natin, maging katulad ni Kristo. Maging kamukha ni Kristo. Tayo po ay maliit na Kristo. Sa buhay po natin, nasasabing, uy, napapurihan si Kristo. Christ-likeness. No? Na ang buhay po natin ay ayon po sa wangis at sa buhay ni Kristo. Kaya po tayo nagmamahal, kaya tayo hindi napapagod sa paglilingkod kasi ginagawa natin ginawa ni Kristo. Si Jesus nga, hindi napagod Kahit nang buhatin niyang krus habang binubuhat niya, iniisip niya tayo. Na kapag natapos niya itong kanyang misyon na ito, kaligtasan po natin nasa isip niya. No? Kaya nga po yung sa mga nag-encounter, binigyan din po natin. No? Kung si Kristo ginawa niya, si Jesus Christ, ginawa niya lahat ng bagay na yan, tayo kaya ano pwede natin gawin para sa Kanya in return. So,
Be Christ-likeness. Maging tulad tayo ni Kristo. Fosters a selfless culture in your home. Instead of being self-centered, choose to be Christ-centered. In Matthew chapter 22, verse 39, thou shalt love thy neighbor as thyself. Paano ba natin makikita sa ating karakter ni Kristo? Yung ibigay mo yung kapwa mo gaya na yung sarili. Pag inibig mo natin ang ating sarili, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, no? Inibig natin ang sarili, gaya ng pag-ibig natin ang kapwa natin, inibig natin, gaya ng pag-ibig natin sa sarili. Walang masasaktan, walang maaabuso, walang malanakit. Kasi siyempre, yung ayaw mong gawin sa iyo, hindi mo gagawin sa kapwa mo. Amen? Mumurahin mo ba sarili mo? No. Nanakawan mo ba sarili mo? No. Sasaktan mo ba sarili mo? No. Dadayain mo ba yung sarili mo? No. Kaya kung ang kapwa mo iniibig mo, gaya ng pag-ibig mo sa sarili, ang ganda ng buhay. Ang sarap mabuhay sa daigdig nito. Kaya lang, ang problema natin, because yung kasalanan nasa puso pa rin ng maraming tao, kaya yung selfishness ang nandun. Instead na maging lovable, nandun sarilang iniisip. Kaya gumugulo ang mundo. So when you are Christ-centered, you will love others like you love yourself. You will choose to give and care for others, and your light will shine bright in a world of darkness. Kahapon po nandun po tayo sa mga elder po natin, si Mamo, nag-birthday ng 30. Kahapon po kami nakapunta. No? Sabi niya, miss na po niya mapunta ng church. No, kahapon po, ang ganda nung kanyang senaryo. Talagang, nung kakarang pumunta kami, talagang hindi siya nakakatagal na po. Kahapon po, kami hindi nakatagal sa kwento niya. Di ba? Ibig sabihin, nandoon yung galakas sa puso. Wow! Grabe, ang sarap magkita-kita. No? So, kaya nga sabi nga natin, no, yung pagmamahal sa kapwa ay the best po nating pwedeng gawin. Pangapat, they are strong in consecration. Ano ibig sabihin ng consecration? Dedication, service, and worship of God. Consecration means dedication, service, and worship of God. Hebrews chapter 10, verses 22 to 23. Kayo nga po bumasa, 1, 2, 3. Amen. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our body washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Wow! Kaya nga marami napapagod at lito sa buhay dahil pinipilit na ang sarili ang mag-increase, they keep on increasing themselves. Ang inilalaban nila, Lord, that you will bless me or grant the desires of my heart, di po bad yun. Talaga namang kailangan natin humingi ng blessing kay Lord. Hindi naman masama yan dahil siya naman ang talagang provider po natin. Kaya lang, pero dapat delight yourself in the Lord first. Dapat unahin muna natin na siya ang maging sentro, hindi ang sarili natin. Dapat siya ang mag-increase, hindi yung comfort natin. Kung anong gusto natin, kundi ano ang gusto niya. Madalas sinasabi natin na, Lord, alam ko po, the best yung plano mo. Pero ang tanong, yung plano nga ba ni Lord nangyayari? O yung plano ng Lord, nag-e-aeroplano, lumilipad. Ang ending, tayo pa rin ang nasusunod. Sa bawat araw po ba, yung decision natin, kinoconnect natin sa Lord. Yung gagawin ba natin, bago natin gawin, talagang inisip natin i-connect kay Lord. Dapat, nandun po tayo sa paghingi, no? Kaya po, ako po, lagi ko sinasabi sa inyo, pag-pray natin, Lord, ilagay mo ako everyday. Lord, bago ko gawin lahat ng bagay, pray tayo sa umaga, Lord, ilagay mo po ako sa iyong kalooban. Huwag pong hayaan ako'y mawala sa iyong kalooban. Selyohan mo po ako.
Layo mo po sa anumang kapahamakan, karamdaman, at higit sa lahat, sa tukso ng sanlibutan. Amen? So, Lord, sa buhay ko, kayo po makita. Mag-manifest sa akin ang iyong Espiritu. Yung bunga ng Espiritu, ano yun? Pag-ibig, pagpipigil sa sarili, etc., etc. Dapat, Lord, in mag-manifest. Yun, kasama natin pinapanalangin every day bago natin gawin lahat ng bagay. So, let Jesus must increase and I must decrease. In John 3:30, hindi po ito suggestion. It's a must. Piliin mo siya ang mag-increase. Kasi ang hinihingi lang po natin, Lord, lagi mag-increase tayo. Hindi. Hilingi mo natin, Lord, ikaw mag-increase sa akin. Dahil kapag ikaw ang nasa akin, kumpleto ang buhay ko. Sabi nga doon sa ating announcement, doon sa challenge, doon sa operatory, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Pag inuna natin siya, lahat ng bagay, meron tayo. So the reason why God wants us to increase in Jesus, dahil dito tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan. Amen? So, Joseph found favor in his sight and served him. Then, he made him overseer of his house. And all that he had, he put under his authority. Okay, yung word na all that he had, he put under his authority. If you want your family to be blessed, put everything into Jesus' hands. Kaya sabi ko sa umagang ito, no? Bigyan natin ng pansin ng pamilya natin. Itaas mo sa Panginoon. Kung gusto mo mag-seedan mo yan, Lord. Gusto ko magbunga, gusto ko magbago yung pamilya ko, yung atmosphere, everything, Lord. Panghawakan ko pangako mo na ako at ang aking pamilya ay maliligtas. Lord, nagkaroon kami ng problema. Sesenyohan ko to, Lord. In your name, I rebuke any negativity sa pamilya ko. Lord, I ask your favor. Ibaba mo po sa aking pamilya. All that he put under his authority. No? Lagyan natin sa under authority niya. And lastly, they value better companion. They value better companion. Dapat i-value natin yung ating samahan. Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. No? Let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Punuin natin ng napakagandang pag-iibigan sa isa't isa. Yung bang tipo yung katabi mo, love na love mo yan. Kung love mo yung kapatid mo, love mo rin yan. Sabi nga, higit sa lahat yung kapatid mo sa pananampalataya. No? Hindi mo man siya kapatid sa blood, pero kapatid mo yan sa spirito. Kapatid mo yan sa dugo ni Kristo. Amen? So let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Serving God is a very important piece of our lives. We get the reward of His blessings, His joy, the benefits, and so much more when we dedicate our lives to serving Him in truth and in spirit. Lord, tataniman ko yung anak ko, Lord. May mga bagay, hindi ko naman po nababantayan anak ko eh. May mga bagay, hindi ko kaya baguhin sa anak ko. Pero Lord, pinapaubaya ko po sa iyo. Lalo na po yung asawa ko. Wow, hindi Hindi ko po siya kayang baguhin. Hindi ko po siya kayang isoli sa biyenan ko. Sabi mo nga panindigan ko to dahil ginusto ko to. Pero salamat sa pangako mo. Kapag ako'y naging tapat, ako at aking pamilya ay maliligtas. Amen. We get the reward of His blessings, His joy, the benefits, and so much more when we dedicate our lives to serving Him in truth and in spirit. Kaya mga kapatid, sabi nga, our kids will make their own choices. But we must point them in the right way. Huwag po tayo matakot, mangurek sa anak natin.
One day my children will leave home. One day they will set up home. But I pray one day they will declare, as for me and my house, we will serve the Lord. No? Hindi po sa corny, pero kami po talaga, bata pa lang sila. Pinagpipray namin, Lord, bigay mo po yung tamang tao. Una, tao po. Pangalawa, tama. No? Lord, siyempre, dadaan din. Normal naman po yung mga anak namin na yan eh. Hindi naman po sa AI. Normal po sila. Tao po sila. Baka lang niyo po AI. Totoo po yan, oh. Totoo po yan. Baka lang niyo AI lang po yan. Kaya, dahil totoong tao, normal na tao, pwede magkamali, pwedeng matukso, kaya nga po dapat nandun yung panalangin. Kung yung anak niyo po talagang lapitin ng tukso, lalo po itong dalawang to. Kasi anak po sila ng pastor. Babasahin po ang buhay nila para mawasak po yung pastor. Mawasak ang simbahan. Meron po ba dito na pinagpipray niyo po ba si Jess Praise? Pinagpipray niyo po ba si Jaas? Ha? Pinagpipray niyo po ba kami? Oo. Baka naman, Pastor, pray niyo po kami. Kami ba pinagpipray niyo? Kailangan din naman po namin ng panalangin. Meron po kasi ako naging member dati. Sabi niya, Pastor, yung dati namin pastor dito, bago kayo, medyo na-negative ako. Sabi ba naman kapatid, pwede pakisama niyo ako sa prayer. Ba't ganun? Di ba kayo mga pastor nagpipray para sa amin? Bakit kayo nagpapa-pray request? Ay, AI lang kami. Hindi kami nasasaktan, hindi kami pwedeng matukso, hindi kami nawawala ng pera, hindi kami nakakaproblema. AI lang. Hindi po. Kami po prone. Kami po kung ang demonyo na kung yung mga nakapaligid po sa inyong mga kampo ng diablo ay tigi-tig-isa, mga 5, nako po kami. 50. Kung alam nyo lang. Dahil once na kami po'y nasira, sira ang shield of victory kawit. Kaya pag-pray nyo rin po kami. Amen. Oo. Amen. Huwag lang po nyo tingnan yung mga kamalian po ni Jess Praise. Kayong bangs niya, inapupunta ng gitna o gilid. Si Jaas, wala niyo pong tingnan na minsan, parang dumadami yata ang tagyawat. Oo. Pag-pray niyo po sila. Dahil yung mga anak niyo po, ipinagpe-pray din po namin. Amen! So, having a happy family is a choice. You can make marriage heaven here on earth or hell on earth. You can make family heaven here on earth or hell on earth. You can make it happen. Just declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po lahat dito mayo. Ideklara mo po yan sa pamilya mo, bata ka man, anak ka man, tatay, nanay. Deklara po natin mga kapatid. In count of 3, 1, 2, 3. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Ako'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Pagkinabatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagkinabatin mo, ikaw ay mamasdan, makaligan, sa'yo ay pumisan.
ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. While singing this song, yung magpapamilya po, magsama-sama nga po kayo. Para po sa ating pagtanggap ng communion. Let family, let's join together. Baba nagsusumango, paginabati mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay umisan. Luwabin mo ang buhay ko'y maging panalong daanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Laluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging panalong daanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito po ang tinapay at inumin. Ang tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan na inendog sa atin. Sabi nga sa kanyang mga sugat latay, tayo po'y gagaling. Ito po ay pagkain ako saan tinapay na inihandog niya sa atin. Ano man nagdulot ng sakit, karamdaman, o ano mga bagay nagpahirap sa atin, no? Sabi ng Lord, tayo po'y kanyang papagalangin. Kaya di pong inumin, ito po'y binigay ng Lord, simbolo ng kanyang dugo para sa kalinis na ating kasalanan, sa ikapagpapatawad na ating kasalanan. Pamagitan ng kanyang dugo, ito po'y dumaloy sa krus ng Kalbaryo, para ito po'y maging selyo, panglinis sa ating kasalanan, at sa ganun muli po tayo makalapit sa Panginoon. Ngayon po gagawin po natin, kukuha po kayo per family, no? And kayo po tatanggap bilang pamilya. Sige po. Kuha lang po kayo as a family. And then, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. pagkakuha po nyo, balik kayo sa family nyo. Nagsusumango. Kung wala po kayong family dito, you have your VG, Victory Group, o kayong mentor nyo. Ikaw ay mamasdan, makaligam, sa'yo ay bumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Paghirapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay umisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O
kailanman. Sige po, bago po natin tanggapin ito, kung kasama niyo po ang family niyo, pray together first. Kung ano man yung gusto yung pag-pray sa family niyo, and then after that, isa-isa po natatanggapin yung simbolo. Come on. Face your family. Pray for one another. Pray as a family. Declare something for your family. But as for me and my house, we will serve the Lord. Declare favors. Declare blessing for your family. Lord, selyo mo po ang bawat pamilya na iyong kapangyarihan, Lord. Bind them together with your love. Lord, we rebuke any problems, difficulties sa aming pamilya, Lord. Hallelujah. Wasakin mo po, Panginoon, nagbibigay bigat, nagbibigay, Panginoon, ng problema sa bawat pamilya po namin, Lord. Lord, we know walang imposible sa iyo, Lord. Hallelujah. Lord, especially sa mga pamilya nakakaras kayo ng matinding pagsubok, matindi, Panginoon, pinagdadaanan, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Hallelujah. 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 Pagpalain mo ang bawat pamilya, Lord. Oh, yeah. Favors, blessings, financial breakthrough, healing, reconciliation, Lord. Hallelujah. Bind them with your love, Lord. Bind them with your love. Oh, yes. Hallelujah. Sige, tanggapin po natin tinapay ng kagalingan. Pagalingin ng Lord ang iyong pamilya sa anumang pain, anumang hurt, sa nakaraan, nakalipas. Sa pagtanggap niyo ng tinapay, deklara niyo, Lord, complete healing for your family. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggapin po natin ang tinapay. Hallelujah. Lord, tinatanggap ko ang tinapay ito. Hindi lang para sa akin, maging sa aking family. Pagalingin mo po kami sa mga past hurt, sa namang karamdaman, Panginoon. Emotional, psychological. Lord, He is not spiritual. We decree and declare complete healing sa aming pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. Gayun din ang inumin. Sabay, sama-sama natin tanggapin ang inumin. Sa iyong banal na dugo, Panginoon, haplasan mo po ang aming pamilya. Buhusan mo na yung banal na dugo, Panginoon. Ano mang karumihan, Panginoon, na nakaraan, ano mang, Panginoon, nagbibigay dahilan kung bakit di namin maranasan ang matinding biyaya mo. Kung may mga kasalanan, Panginoon, kung mga nakatagong kasalanan, Lord, sa iyong dugo, Panginoon, namin tatanggapin. Hindi lang kami individual, kundi aming pamilya, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, na iyong banal na dugo at selyo mo kami, Panginoon, na iyong banal na dugo bilang kapahayagan na kami, Panginoon, ay iyong property, kami pag-aari mo. Sige po, tanggapin po natin inumin. Freedom, Lord, para sa bawat pamilya, sa mga consequences ng sin. Lord, inyo nga pong palayain, Panginoon, ang aming pamilya. Maging sa mga generational curse. In Jesus' name, by your blood, in Jesus' name, Amen and Amen. Tubin mo ang buhay ko'y maging banal mo na anak. Luklukan ang iyong wagas na pagsita. Daluyan ang
Diyos, ngayon at kailanman. Luhubin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Luklungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luhubin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Nuklungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Iputaas po ating mga kamay natin. Tanggapin po natin ang covering ng Lord sa atin individually. Ang covering ng Lord sa ating pamilya. Ilagay patuloy tayo ng Lord sa kanyang kalooban, sa kanyang napakagandang plano. Pagpalain tayo ng Panginoon mula ngayon sa mga araw na darating, financial breakthrough, more favors and more blessings. And tunay nga, bigyan tayo ng kapayapaan at tumayo tayong taglay ang kanyang banal na Espiritu sa ating pamumuhay, makita si Kristo sa ating buhay. Pasukin nyo ang maraming pintuang binuksan ng Lord sa inyong buhay. In Jesus' name, Amen! Amen. Good morning.